Okay, good morning po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating channel, Tabsong Viewpoint. So, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng nakakapanood nito. Maraming salamat po sa pagtutok sa ating channel at sa pagsuporta sa ating mga advocacy na tinutulak ng ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Again, ang stand po ng ating channel ay Pilipinas una sa lahat. So unahin natin ang Pilipinas. Wag tayong magsuporta o magbigay ng support sa mga tinatawag na political personality. Yan yung ating advocacy dito sa channels, guys. So sana masuportahan ninyo. At lagi naman natin yan na ini-explain pag may time tayo sa mga ating content. So yun po. So balik po tayo sa ating talakayan ngayon. So nais ko pong bigyang pansin yung mga bagay na halos hindi pinag-uusapan sa social media, and then bibihira ako makakita ng news about dito sa itatopic natin ngayon. Pero sa totoo lang po, itong topic natin ngayon ay may implication ito sa kinabukasan ng bansa. So napaka-importante po na ngayon pa lang po dapat natin itong pag-usapan. So ang binabanggit po natin dito ay yung tinatawag na artificial intelligence. So I'm sure yung iba sa inyo naririnig na yan, nakikita ninyo sa social media, pero hindi natin masyadong binibigyan ng importansya. Kasi nga parang malayo pa naman, hindi masyadong nagiging topic dito sa usapin sa Pilipinas. So again, parang nagwawalang bahala tayo, guys. Kaya lang, importante ito kasi may implication ito sa kinabukasan ng ating bansa, especially dun sa ating mga kababayan, yung mamamayan dito sa Pilipinas. Napakalaki po ng implication ito. So ano ba yung tinatawag nating artificial intelligence? So according po dito sa ating research sa online, AI stand for artificial intelligence. It means computer or machine that can think, learn like human. So ibig sabihin, isa daw po itong klase ng computer machine na kaya mag-isip na kagaya natin ng tao. So yun po yung tinatawag na artificial intelligence. So kalagay dito, imagine a robot that can talk, a phone that answer your question, or a computer that can write a story or drive a car. Yun ang tinatawag nating artificial intelligence. So actually, tingin ko naman dito sa mga kababayan natin, may mga gumagamit na ng mga ng mga technology nito. Hindi lang natin nare-realize na yung implication nito sa future. So importante lang nakakapag-research tayo sa online, nakakapag-generate tayo ng magandang picture, tapos nakakapag-create tayo ng story through artificial intelligence. Pero para sa atin yung parang baliwala lang, hindi natin masyadong pinapansin kasi ang tinitingnan lang kadalasan natin is yung nagagawa nito at naitutulong sa atin. Pero again, yan po ay may importanteng implication dun sa future ng bansa. Okay? So banggitin natin kung ano yung mga sikat na artificial intelligence na I'm sure yung iba dyan familiar na. So kagaya nito, yung ChatGPT, okay? Make art, music, or video. So yung yung self-driving car, katulad ng Tesla Autopilot. So isang klase po siya ng artificial intelligence na kung saan yung sasakyan mo hindi na ikaw ang nagda-drive at mismong yung computer na. So isang klase po yun ng artificial intelligence. At ang iba ngayon, yung mga doktor ngayon is gumagamit na ng tinatawag na AI tools para tulungan sila mag-diagnose ng mga diseases, etc. etc. So maraming pong mga ganyan mga research na mga ordinaryong Pilipino, hindi natin masyadong pinapansin yan. Pero sa totoo lang po, dapat pagtuunan natin ng pansin yan kasi malaki ang implication yan sa kinabukasan ng bansa. Sabihin ko sa inyo later on.
Yan. So, banggitin lang natin yung mga ibang pro kasi naniniwala ako guys na malaki ang naitutulong nito sa atin. So banggitin natin kung ano yung mga pros ng itong tinatawag na artificial intelligence. So number 1, save time. So nakaka-save daw po ito ng oras sa kung tayo ay busy na tao, ang dami nating ginagawa. So makakatulong po ito na mag-adjust ng ating mga schedule. Isa pang pros po nito is 24/7 service, no need to risk, always working. Yung kagandahan nito, automated siya, 'di ba? So ang implication nito, wala silang kaparguran kasi machine nga 24/7, 'di ba? Nagtatrabaho. Unlike sa mga ordinaryong tao na yung ginagawa yung trabaho is syempre 8 hours lang 'yan. Samantalang itong artificial intelligence 24/7. So help artificial intelligence help doctor find disease earlier and treat better. So yun nga po yung sinasabi natin kanina. So malaki ang improvement dun sa diagnosis ng mga sakit. So nakakatulong ito dun para ma-enhance yung pag-diagnose ng mga doctors natin sa iba't ibang klase ng sakit. So yung artificial intelligence po, diyan po ang masyadong mataas ang paglago ng technology din sa medical field. Malaki ang itutulong ng artificial intelligence. So make life easier, smart home, voice assistant, auto reply, etc. So sa business growth, ginagamit na din po ito. So marami na kasi mga kumpanya ngayon na kung I'm sure nababalitaan ninyo guys, di ba marami kunyari silang mga empleyado. Pero dahil yung mga empleyado nila ay redundant yung trabaho, paulit-ulit lang, nire-replace po ng ng company ng tinatawag na artificial intelligence. Ginagawa siyang automated. Kung mapapansin nyo guys yan sa mga manufacturing halos lahat doon ang mga manggagawa doon ay mga robot na, mga robot na kinokontrol ng artificial intelligence. So automated na. Ngayon kung mababalitaan niyo guys, ang China ang isa sa bansa na nangunguna sa artificial intelligence. Kung mapapansin dun, ang dami dun mga robot technology na nakikita tayo sa social media, mga high-tech na mga kagamitan, yung mga ginagamit nila sa mga pagbubukid o yung tinatawag na agricultural machinery. Puro mga yung mga robotics na kinokontrol ng artificial intelligence. So kung familiar kayo sa mga ginagawa ng ngayon, ng mga infrastructure project ng China, is meron sila dong kalsada na mahigit 100 kilometro ang haba, pero ang gumawa lang nun ay mga robotics machine na kinokontrol ng artificial intelligence. Ganun na po ka high-tech ang China. So again, yun po yung implication ng mga bansa na nag-a-adapt ng mabilis dun sa progress ng technology ng artificial intelligence. Ngayon, kung may pros po ang artificial intelligence, meron din siya tinatawag na cons o yung tinatawag na danger side ng artificial intelligence. So, ang number 1 po, at ito po yung pinaka-concern natin dito sa Pilipinas, kasi ang Pilipinas kasi nasa service industry tayo From agriculture based tayo na economy, nag-jump tayo sa service industry. So kung mapapansin nyo, ang lakas ng BPO natin dito kasi service industry yan. So maraming mga malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas ay nakatransition sa service industry. Ang problem po niya ng artificial intelligence, magkakaroon po ng implication yun sa mga nagtatrabaho sa atin sa service industry. So number 1 kasi, job loss. AI can replace people in job like call center, cashier, or driver. Yun nga yung mga darating kasi ang time na yung mga tao talaga ine-expect yan na mawawala ng trabaho dahil sa progress ng tinatawag na artificial intelligence. So although hindi natin napapansin yan dito kasi nga 'di ba, dito sa Pilipinas ang pinag-uusapan puro politika, away dito ng mga political personality, pero nakakaligtaan natin yung implication nung paglago ng
artificial intelligence. So, ang number one na tatamaan daw dyan according sa mga expert is yung tinatawag na trabaho. Mga trabaho ng ating mga kababayan, di ba? Ang daming mga nagtatrabaho ngayon sa call center. Ngayon, ang artificial intelligence ngayon, kaya nang gawin yung ginagawa ng mga call center agent. At the same time, halos hindi mo na mapagkamalan yung kung yung kausap mo doon sa telepono ay tao ba or machine. So, ganun po ka high-tech ang artificial intelligence ngayon. So, yun po yung isang pinaka disadvantage or masasabi natin kasi maraming mawawalan ng trabaho pagka yan ay nagkaroon ng full implementation. Kasi nga, di ba, ang call center agent, mga kumpanya yan sa ibang bansa nag-i-invest dito para magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino sa call center agent. Ngayon, dahil sa advent nitong tinatawag na artificial intelligence na magaling mag-response, parang tao na rin. So, napaka-delikado po or possible na mawala ng trabaho yung mga kababayan natin. Tapos, meron dito tayong tinatawag na privacy risk. AI can collect and misuse personal data. So, isa po yan sa mga risk or yung tinatawag na disadvantage ng artificial intelligence sa atin. At number 3, ang pinaka natin is yung fake news and deep fakes. Artificial intelligence can create fake videos or images that look real. So, napakalaki po ng implication yan dito sa atin. Lalo pa dito sa atin sa Pilipinas, nagkalat ang tinatawag na mga fake news, disinformation at false narrative. So, isang tumutulong po dyan sa nagpapalawak niyan ay itong technology ng artificial intelligence. So, hindi rin maganda yung ganitong artificial intelligence. Pero again, para sa akin po, ang pananaw natin dito sa artificial intelligence, mas malaki ang maitutulong nito kumpara sa magiging banta or magiging risk sa atin. So, kaya lang, again, ang importante po kasi dito, maging aware lang tayo dun sa technology. Dapat makapag-adjust tayo ng mas mabilis kasi mas mabilis tayo makakapag-adjust dun sa technology. Mas makakapag-prepare tayo sa any eventuality ng kung anumang possible na idulot nitong full adaptation ng tinatawag na artificial intelligence. Tapos, number 4, bias. If not trained properly, AI can be unfair or make wrong decision. And number 5, control. Too much power in artificial intelligence might lead to problem if not managed well. So again, yan pong yung control na yan, kasi nga malaking issue din po yan sa artificial intelligence kasi di ba napanood ninyo yung pelikulang Terminator, biglang naging self-aware at ang ginawa ay inaisip ng Terminator machine na threat ang humanity sa mundo, kaya ang ginawa in-eliminate na istorya ng Terminator. Again, yung control po ang malaking issue niyan. So marami pong natatakot na baka biglang maging aware daw yan at buksain ang mga tao. So isang concern niya na hanggang ngayon ay pinagdidibatihan ng mga expert kung saan patungo yung tinatawag na paglago ng artificial intelligence. Okay, so may mga statistic po tayo nung 2024 to 2025, 78% of company now use artificial intelligence for business. Okay, $109 billion invested in artificial intelligence worldwide. So napakaraming mga kumpanya po talaga ang nag-i-invest dito sa artificial intelligence na to. Sa Pilipinas po, over 1 million business process outsourcing worker may be affected by artificial automation in the next 5 to 10 years. So again, ito po yung binabanggit natin na job loss na para maaaring umepek dito sa adaptation ng artificial intelligence. So yung mga million nating mga nagtatrabaho sa BPO o mga tinatawag na call center agent, maapektuhan daw po yan possibly 5 to 10 years from now. Medyo matagal-tagal pa naman, kaya kung ako dun sa mga call center agent, ngayon pa lang kayo po ay mag-invest na, mag-create na kayo ng ibang source ng income at pag dumating itong panahon na to, at least kayo ay nakapag-prepare. Yun po ang advice natin sa mga worker na
maapektuhan itong artificial intelligence adaptation, lalo na dito sa Pilipinas. Okay? So, ito yung ine-expect natin. So, nag-ano din tayo kung ano yung ine-expect natin in the next few years. So, number one, more job will change. AI will take over repetitive jobs. But new job will appear like artificial intelligence trainer, robot mechanics, or data cleaners. So, although mawawalan daw po ng trabaho kasi nga iti-take over ng mga artificial intelligence machine, yung ibang mga trabaho, mga redundant, pero ang maganda po niyan, magkakaroon din po yan ng mga bagong trabaho. So again, yun pong mga bagong trabaho na yun na malilikha ng artificial intelligence na hindi kayang gawin ng AI tools na yan, ay dapat magsanay na yung mga tao para at least pag dumating yung time na yan, at least naka-ready na tayo, diba? So, smarter everyday tools. So, phone, cars, appliances will have artificial intelligence features. So, makikita po natin yan. Halos yung mga cellphone natin ngayon, mga bagong bili nating cellphone ngayon, mga ano na yan, artificial intelligence ready na. So, may mga new technology ngayon na halos naka-embedded na yung artificial intelligence technology. So, nag-uumpisa na po yan. So, number 3, more personalized service, your apps online, shopping, learning tools, etc. Yan. So, yan yung mga ine-expect natin na magbabago in the next few years. Education will change. Student will use artificial intelligence to tutor them or do research. So, ito nga po pala, ito yung pinakamalaking importansya sa mga estudyante po, malaki po ang maitutulong itong artificial intelligence sa mga research papers nila. Kaya, sana po sa mga magulang natin, i-introduce nila yung paggamit ng artificial intelligence sa pagre-research ng mga inaaral nila sa school, additional knowledge. May mga may mga itinuturo sa school na or na hindi masyadong nai-explain na mabuti ng teacher. So nakakatulong pong ma-supplement yung madagdagan yung kaalaman sa mga nalalaman ng estudyante sa school. So nakakatulong itong ma-supplement yung mga additional knowledge dun sa subject matter. So sana po i-encourage ng mga magulang yung mga kanilang mga anak na mag-subscribe dito sa mga artificial intelligence na po pwede makatulong sa kanilang education especially. Teachers will use artificial intelligence to make learning more fun, personalized. Yun po. Actually sa ibang bansa po kung nakakita kayo ng mga report, mga advanced na kasi doon ang mga education system nila. So dapat dito rin po sa Pilipinas mangyari yun. I-advance natin yung technology sa pagtuturo. Dapat dito po nagpo-focus ang ang government natin I-enhance po yung education system natin dito sa pag-adapt ng tinatawag nitong artificial intelligence para at least makasabay tayo dun sa mga ibang bansa na gumagamit na nitong artificial intelligence para ma-enhance yung kanilang educational system. So dapat po again sa mga kumakandidato, dapat dito kayo mag-focus dito sa adaptation ng technology nito, artificial intelligence. Health in government service, so faster help in hospital, disaster response in even government office. Again, may mga nakikita po tayo mga programa ng mga directives ang ating government na i-priority ang pag-adapt ng mga technology na to, yung adaptation ng artificial intelligence. Actually may mga naririnig tayong balita na may mga symposium na ginaganap ang gobyerno para i-aralin na ito, i-implement na ito sa mga agency ng gobyerno. Napaka-importante po yan. Especially sa mga record system natin, yung tinatawag na yung dapat kasi ang natin dito online na tayo Ewan ko ba kung bakit natatagalan yung interconnection ng internet ng mga lahat ng government agency dito sa Pilipinas. Dapat interconnected na yan at minamanage na yan ng artificial intelligence para mabilis ang transaction. Hindi yung inaabot pa ng siyam-siyam pagka magta-transact yung taong bayan sa isang government agency. So again, itong adaptation po na to sana mapagtuunan ng ating gobyerno.
again, napaka-importante po nating mabanggit itong progreso ng artificial intelligence. Dapat ang Pilipinas po hindi nagpapahuli sa pag-adapt ng technology na to, kasi halos ang buong mundo medyo dyan na nagpapaibot sa system na yan, yung advent, yung pagdating ng tinatawag na artificial intelligence, yung pag-full adaptation ng isang gobyerno. And again, dapat po ang Pilipinas hindi nagpapahuli dyan. Ang good news po, ito po yung pinaka-good news. Ito yung sinasabi nating good news. So, ang ano po natin, ang gobyerno ngayon, dahil sa paghahanda ng ating government sa adaptation nitong artificial intelligence, meron akong nabasang article dito na ang ating Pangulo ay binuksan ang unang artificial intelligence data center dito sa Pilipinas. So, kaya ko po ito piniture kasi nga, ibig sabihin, ang Pilipinas po, kahit papaano, nare-realize nila yung implication ng artificial intelligence dito sa bansa natin. Kaya, ito pong data center na to, itong artificial intelligence data center na ito po yung pinaka-heart ng AI. Dito pinoproseso yung mga computation, yung mga response ng mga sa inquiry. Yan po yung pinaka-heart ng artificial intelligence, yung data center. Napaka-importante po na mag-invest tayo dyan, or umpisa na po natin na palaganapin yung sistema na yan dito sa Pilipinas bilang paghahanda, kasi naniniwala tayo na pag hindi tayo ginawa nating tayo, yung parang binaliwala natin yan at hindi tayo naging seryoso dyan, napakalaki po ng implication nito sa future ng bansa. Dapat hindi tayo mapag-iwanan sa adaptation na tinatawag na artificial intelligence. Kasi kung magre-research kayo, napakalaki ng potential na benefits niyan sa ating bansa. Kasi ang mga Pilipino pa naman magaling sa pag-adapt. Mabilis makapag-adapt ang mga Pilipino. Kinakailangan lang talaga na mabigyan ng pangunahan ng gobyerno, yung pag-endorse sa publiko. Kasi napapansin natin, guys, hindi ito masyadong pinag-uusapan dito. Wala tayong masyadong nakikitang balita, hindi hot topic ito sa mga social media, pero ewan ko ba kung bakit natututok yung kaisipan ng mga Pilipino sa pag-aaway ng mga political personality na wala namang naitutulong sa Pilipinas, nagpapagulo lang. Dapat tayo mga mamamayan, ito yung mga bagay na dapat pinagtutuunan natin ng pansin. Hindi mga away ng politiko, kasi wala naman tayo mapapala dyan. Away-away sila, ginagamit lang tayo, di ba? Itong mga ganitong mga usapin ng artificial intelligence, malaki ang magiging epekto niyan sa atin, sa ordinaryong buhay natin, sa pangkalahatan, sa buong bansa. Kaya dapat ang Pilipinas po hindi nagpapahuli sa pag-adapt nito. At in good news nga naman, ang Pangulo natin is binibigyan ng prioridad, kasi nga kagaya po nito, nagbukas na ng artificial intelligence data center dito sa Pilipinas. So ito po ay saan ba ton, sa Santa Rosa City, Laguna. So yan po yan. So pasilidad ay dinevelop ng Bitro Incorporated sa ilalim ng PLDT Group. So yan po yung company na nagsagawa niyan. Again, yan po ay umpisa pa lang yan. Maliit na bagay pa lang po yan. Marami pang mga dapat gawin ang ating bansa para mas mas ma-enhance yan at ma-implement dito sa Pilipinas. At yan po ay makikinabang ang taong bayan dyan in the future pag po tayo ay hindi nagpahuli. Kaya again, dapat dyan po tayo nakatutok sa mga ganyang bagay, hindi din sa mga awayan ng mga politician. Diba? Kasi yun lang po. Yun lang ang ating pinaka-importanting topic ngayon, guys. Napaka-importante nito. May implication ito in the future. Kaya sana po ugaliin natin na magbabasa tayo ng mga ganitong balita or makinig tayo sa mga ganitong content, kasi again, ito po ay may implication dun sa ating future ng taong bayan, future ng the whole ng ating bansa. Okay, yun lang po ang ating topic ngayon, at maraming salamat po.
At kung kayo po ay may suggestion, may gustong pag-usapan, may gustong talakayin, pwede po ninyong i-comment yan sa ating comment section. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. At ang Tabsong Viewpoint po ay, again, tayo po ay pro-Philippines. Okay? Hindi po tayo pro-political personality. Yan po ay bawal dito sa ating channel, yung walang hanggang pagsuporta sa political personality. Again, yung pagsuporta po sa political personality, ang katapusan niyan ay pag nag-cash lang tayo ng balot. After nun, wala na tayong support. Bantayan na natin yung binoto natin mga kandidato. Again, malapit na po ang election. So, ilang linggo na lang yan. So, again, maging wise po kayo sa pagboto at piliin niyo yung mga kandidato na qualified at deserving na iboto. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat. At sa inyong lahat yan, peace.